My dear brethren, ating pong tunghayan ngayong gabi ang mabuting balita na ating pagsasalu-saluhan sa gabi ito. Hahanguin po natin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang kabanatay 23, simula sa talatang 35 hanggang 43. The Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, chapter 23, verses 35 to 43. Luke chapter 23, verses 35 to 43. At ganito po ang mababasa sa wikang Ingles. The people stood watching, and the rulers even sneered at him. They said, "He saved others, let him save himself, if he is the Christ of God, the chosen one." The soldiers also came up and mocked him. They offered him wine vinegar and said, "If you are the King of the Jews, save yourself." There was a written notice above him which read, "This is the King of the Jews." One of the criminals who hung there hurled insults at him. "Aren't you the Christ? Save yourself and us." But the other criminal rebuked him. "Don't you fear God," he said, "since you are under the same sentence? We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Jesus answered him, "I tell you the truth. Today you will be with me in paradise." Purihin natin ang Panginoon. Panginoon Yesu Kristo. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nilibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, "Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili." At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, "Ito ang hari ng mga Hudyo." Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di, isasama kita sa paraiso." Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Ating palakpakan ang buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Maaari na po kayong maupo. Yung iba biglang nag-usugan sa kabila dahil umaambon. And don't you notice, tuwing makikita ang gapatak ng ambon, hindi ambong nagdadala ng sakit at karamdaman. Ang ambon na pumatak sa atin, yan po ay masaganang biyaya at pagpapala buhat sa buhay, banal at makapangyarihang Diyos.
Amen? So, anyways, maganda at pinagpalang gabi po sa inyo lahat. At magandang pinagpalang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa ating Preaching the Living Word of the Lord sa ating Facebook Live broadcast at sa online broadcast sa Kapahayagan TV channel at sa YouTube at Facebook, maging sa El Shaddai Channel of Blessings. Saan man kayo naroon, ano man ang ginagawa po ninyo, ang masaganang biyaya at pagpapala buhat sa Panginoon ang siyang patuloy na sasagana at higit pang sasagana buhat kay Yahweh El Shaddai. Natatandaan ko nung huli kong Facebook Live dito sa Adolfo Residence, mas malinaw. But now, hindi ko alam kung malinaw ang aking mukha pag naka-Facebook Live. Pero maraming nanonood. Kaya kapatid, friendship, katuwang, kapanalaginan, ang mensaheng ito'y hindi lang para sa mga nandito sa Adolfo Residence. Ang mensaheng ito ay maiepabot din yaong mga nasa iba't ibang dako ng bansa at iba't ibang dako ay din upang ang pagpapala buhat sa Panginoon ay ibuhos din sa lahat ng naaabot ng mahiwagang mensahe ito. Kaya naka-live tayo sa Facebook. Live tayo, Kaya itong recorded broadcast, nire-re-edit ko, then ina-upload ko sa aking Tubio. Amen? Anyways, ang ating pong pagminilayan ngayong gabi ay pamamagatan ko pong ang mga pangako ng Kristong Hari. The promises of Christ the King. Isigaw nyo ang salitang promises. Sa Tagalog po o sa wikang Pilipino, mga pangako. Ang pangako ng Panginoon tinutupad at kailanman ang pangako ng Panginoong Hesus ay hindi napapako. Amen. Amen. Siya ang Kristong hindi marunong siya ang Kristong hindi katulad ng taong may pangakong napapako. Ano man ang pangako ng Panginoon, siyang kanyang tinutupad. Amen. Mahina ang amen. Amen. Ating palakpakan ang Kristong Hari. So sa panimula ng ating pagninilay, mga kapatid sa pananampalataya, sa kalendaryo ng ating simbahan, ito po ay nagwawakas sa pamamagitan ng kapistahan ng Kristong Hari. Kaya ang ating simbahang Katolika nagse-celebrate ng Christ the King. Kaya may mga procession. Amen. Amen po ba? Amen. At sa susunod na linggo, magsisimula uli ng panibagong taon ng liturhikong kalendaryo. Amen. Amen. Amen po ba? Ating palakpakan ang buhay na Diyos. Kaya, sa ebanghelyong ating pagninilayan, doon ko po kinuha kung saan handang tumupad
ang Panginoong Yesus sa kanyang mga pangako, katulad ng pangakong binitiwan niya sa isa sa mga salaring nakabitin sa krus na kasabayan niya. Amen. Amen. Kapatid, friendship, kapanalangin, katuwang, bato-bato sa langit ang tatamaan sa mensahe tungkol sa mga pangako ng Kristong Hari. Huwag po sa akin magngingit-ngit. Bakit po? Sapagkat ang pikon ay siguradong ang gina. Siguradong? And speaking of talo, kapatid, friendship, katuwang, kapanalanginan, sabi nga ng artistang si Edo Manzano, you are the weakest link. Goodbye. Ating panapakan ang buhay at makapangyarihang Diyos. Amen? Itong tulisan na ito, naghayag ng kasalanan. Bakit? Para sabihin kay Kristo, ako'y alalahanin. Amen? So ngayon ang aking katanungan, ano ang mga pangako ng Kristong Hari sa ating lahat? Tulad ng pangakong binitiwan niya sa nagtitikang tulisan. What the promises of Christ the King for us? Gusto niyo pong malaman? Amen. Yung mga umimen, may magandang bagay ang darating naghihintay sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ano ang mga pangako ng Kristong Hari? First of all, and most of all, Christ the King rewards us a long life, not only here on earth, but in heaven. Gagantimpalaan ng Kristong Hari ang ng mahabang buhay. Hindi lamang dito sa lupa, kundi sa langit. Amen. Anong klaseng pag-amen sa Panginoon? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung palakpak nyo sa Panginoon ang lulupaypay. Saan ko po hinango, mga kapatid, sa pananampalataya? Psalm chapter 91, verses 14 to 16. Anong sabi ng Diyos? Aking ililigtas ang tapat sa akin, Amen. at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Amen. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hinahil ay sasakalohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan, sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Yung palapak parang hindi paligtas. Bakit kamo? Maliwanag po sa sinag ng araw ang pangako ng Kristong Hari na yung mga tapat sa Kanya ay ililigtas niya. Amen. Parang kanta ni Gary Lee. At popular na popular sa atin ngayon. Anong sabi? Huwag kang matakot, huwag mabahala, kahit kailan
ililigtas kanya. Busy-busy yata itong taong to. Purihin si Yahweh El Shaddai na malakas. Amen? Ililigtas ka ng Panginoon. Kaya huwag kang mabahala. Huwag kang matakot. Ano man ang unos at buhos ng ulan. Amen? I-search niyo po sa YouTube yung kanta ni Garvey na ililigtas kanya. At pag nilaya maigi kung anong ibig sabihin ng mensaheng yon. Amen? At iingatan niya ang sino mang tao dito sa Adolfo Residence, Puro 14, at maging sa mga sumusubaybay sa live broadcast ng Preaching the Living Word of the Lord sa Facebook at YouTube, kapatid, friendship, katuwang, kapanalanginan, katuwang, at sabi ng Panginoon, ang sinumang ako'y kanyang kikilannin. Amen? Kapag tayo'y tumawag, laging handa ang Kristong Hari na pakinggan ang ating hinaing. Sasamahan niya tayo, at kung mayroon bang hinahil sa ating buhay, ay kanya namang sasakuluhan. Ililigtas ng Kristong Hari, at ang bawat isa sa atin ay pararangalan. Mahinang amen. Purihin natin ang Panginoon. Karamihan nga, pagdating sa prayer meeting, ang sasaya. Tama po ba o tama? Kala ko sinungaling. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso at pagkatao, ano nangyayari? Nagbubuntalan. Ang iba ang lulutong kung makapagsalita. Amen? Kaya pag nag-aaway ang mag-asawa, ano ang sabi ng babae? Demonyo ka! Kasabihin naman ng lalaki, demonyo ka rin. Ang sagot naman ng bata, pambihira. Anong klaseng bahay na ito? Nagiging impyerno na. Purihin si Yahweh at Shaddai na malakas. Anong ibig sabihin ng binabanggit ko? Kaya nag-aaway ang tao dahil wala sa isip at puso niya ang buhay at banal na pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Amen po ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapatid, friendship, katuwang, kapanalaginan. Close up dito sa Facebook Live. Nanonood talaga siguro. Kapatid, friendship, katuwang, kapanalaginan. Siguro kayo nanonood sa broadcast na ito. Ano ang pakiramdam mo habang pinakikinggan mo ang mensaheng ito? Alam niyo kung anong kahulugan ng mensaheng ito? Kapag pinakinggan mo, tinanggap mo, at isinabuhay mo ang mensahe at kapahayagan ng Diyos, natitiyak ko, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa iyo. Amen? Kapatid, mapalad kayo. Mapalad kayong nandito sa dahong ito at maging naaabot ng pilig na ito
saan mang lupalot kayo ng daigdig, either sa Hong Kong, South Korea, Singapore, Thailand, Australia, USA, Canada, Middle East, Europe, o kahit sa Israel, naaabot ang tinig na ito. Kaya naka-live tayo. Amen. Amen. Kaya naaabot ninyo ang tinig na ito ay upang ang kapahayagan ng Panginoong Hesus patungkol sa kanyang mga pangako ay dapat natin panghawakan. Yung mga palakpak nyo parang kandilang nauupos. So yan ang unang pangako ng Kristong Hari para sa atin. Gagantimpalaan niya tayo ng mahabang buhay, hindi lamang dito sa lupa, kundi sa langit. Amen po ba? Now, pangalawa, Christ the King saves all the humankind. Ililigtas ng Kristong Hari yaong buong sangkatauhan. Pantakin niyo po doon sa top po sa Luke 23:35. Yaong mga tao nakatayo sa bundok ng Golgota at nanonood doon sa Kristong nakapayubay sa cross. Yung mga pinuno ng bayan, ano ginawa? Tinuya sa may wika. Iligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Anong ginawa ng Kristong Hari? Sinunod ba ang mga pasaring ng mga pinuno ng bayang nagtuya sa kanya? Wala na yata akong kausap. Sinunod ba ni Kristo yung sinabing iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili? Hindi. Bakit? Bakit? Ano ang isinusunod niya? Ano ang iniisip ng Kristong Hari? Iligtas ang buong sangkatauhan. Saan ko po hinango, mga kapatid? John chapter 3 verses 16 to 17. Anong sinabi ng Panginoong Hesus? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas niya sa pamamagitan niya. Ganyan po bang kalakas ang palakpak sa Panginoon? Sa madaling wika, sa kabila ng mga kaliwat ng insulto, di niya inisip ang kanyang sarili. Anong iniisip ng Panginoong Hesus? Ang kaligtasan ng buong sangkatauhan. Amen. Yung pumalakpak ng malakas, may magandang bagay ang darating na ligtas sa kanya. Iligtas ng Panginoong Hesus ang buong sangkatauhan sa pamamagitan ng kaligtasang sa atin ng ating Panginoong Jesucristo.
Kanya po ba kalakas ang palakpak sa Panginoon? Amen! Amen. Amen po ba? Amen. Kapatid, friendship, katuwang, kapanalaginan. Kung patuloy tayong makinig, tanggapin, at unawain ang mensahe kapahayagan ng Panginoon, natitiyak ko po, bibigyan kayo ng masaganang biyaya buhat sa Panginoon. Amen. So bakit kailangan pa tayong magpalikod sa mensahe kapahayagan ng Diyos? Mayroong Yahweh El Shaddai na handang pakinggan ang ating mga hinaing, lalo na yaong ating mga kahilingan. Abay ang iba, kapatid, friendship, katuwang, kapanalaginan, ayaw magising sa katotohanan. Bakit? Sa halip na makinig ng salita ng Diyos, sana pupunta saan? Kayo may sabi niyan, hindi ako. Purihin si Yahweh El Shaddai ng malakas. Ganyan ang mga tao sa sanlibutan. Sa alip na makinig, ayaw makinig ng mabuting balita. Kaya ang pangako ng Diyos, hindi niya napakinggan. Amen. Parang kanta ni Joey De Leon, aba naman Diyos ko, ayaw kong gisingin, ay yari kang bata ka. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Kapatid, friendship, katuwang, kapanalaginan, bato-bato sa langit ang tatamaan sa kapahayagan ng Diyos. Huwag nang antayin, it's better too late. Huwag niyong antayin sabihin, huli na ang lahat. It is time now to fix ourselves to Jesus, who is the author and the perfecter of our faith. Wala yata palakpak sa Panginoon. Amen. So tandaan po natin, unang pangako, gagantimpalaan ng Kristong Hari ng mahabang buhay, hindi lamang dito sa lupa, kundi sa langit. Pangalawa, ililigtas ng Kristong Hari ang buong sangkatauhan. And last but not the least, finally, Sa gabay ng lingwa
pagsubok man ay hindi alitanan. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtaang sa landas ng pamanalang. Finally, ako ngayon malaya na. Ako ngayon mayaman na. Ako ngayon ay magaling na. Finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, and finally, and finally, purihin natin ang Panginoon ng malakas. So manatili tayong nakatayo kasi malapit na tayong matapos. Finally, Christ the King will bring us to the real paradise, which is the eternal life in Christ Jesus. Dadalhin niya tayo sa tunay na paraiso, at yan ay ang buhay na walang hanggan kasama ni Kristo Jesus. At saan ko po hinako? Doon sa verses 39 to 43 ng Luke 23. Isa sa mga salaring nakabitin ang tumuya sa kanya. At anong sabi? Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon isasama kita sa paraiso. Sa madaling wika, bagamat isa sa mga tulisang ang payabang na hinamon si Kristo, subalit may sinunod ang hamon sa kanya. Sinuway siya ng kapwa tulisan at sinabi, tayo lamang ang dapat tumanggap ng ganyang kaparusahan sapagkat tayo gumagawa ng masama. Subalit ang taong ito ay wala siyang ginawang masama. Dito po ang sabi sa Panginoong Hesus, ako'y inyong alalahanin, Panginoong Hesus, kapag naghahari ka na. Ang sagot ng Panginoong Hesus, ngayon isasama kita sa paraiso. Amen? Sa madaling wika, itong nagtitingang magnanakaw, tinanggap niya ang pangako ng Panginoon. Buhat ng aminin niya ang kanya mga pagkakamali pagkakasala. Bakit kamo? Sapagkat yan ang pinakapangako ng Panginoon. Amen? At ito ang ating conclusion sa gabi ito. Sa inyong lahat na nandirito at maging sumusubaybay sa ating Facebook live broadcast sa Preaching the Living Word of the Lord, nawa ay panghawakan natin
ang mga pangakong binitiwan sa atin ng Kristong Hari, at nawa po ay maging sandigan natin ang Kristong Haring tumupad sa kanyang mga pangako. Taas ang ating mga kamay, pigit ng ating mga mata, at sabay-sabay nating awiting ang awiting pangahawakan. Gawing simpleng panalangin ang awiting ito. Panginoon, lumalapit. Panginoon, lumalapit, sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Panginoon, lumalapit, sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako nyo'y aking panghahawakan, pangako nyo'y aking kong sandigan, pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man, pangako nyo'y aking Panginoon, lumalapit, sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako nyo'y aking panghahawakan, pangako Nyo ang tangi kong sandigan, pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan, pangako nyo ang tangi kong sandigan, pangako nyo magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Yes, O God. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Now, patong ang inyong kamay sa tapat ng inyong dibdib, at tayo'y sama-samang manalangin. Tayo po mga nanonood sa Preaching the Living Word of the Lord program sa online, patong nyo rin po ang inyong kamay sa inyong mga laptop, sa inyong computer, or kahit sa mobile gadget kung saan naka-live sa Facebook broadcast na ito.
Sumunod po kayo kasama mga nandito sa Adolfo Residence sa panalangin ito. Sabihin po ninyo, Panginoong Jesucristo, lumalapit po kami sa iyong banal na harapan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin mo po ng iyong banal na dugo ang aming pagkatao mula ulo hanggang talampakan. Panginoong Yesus, sa gabing ito at sa oras na ito, taos puso po namin ipinagpapasalamat sa iyong mga salita tungkol sa iyong mga binitiwang pangako. Pangahawakan po namin ang iyong mga pangako na iyong tutukti at titulad ng mga pangakong napapako. Kaya naman, Panginoong Hesus, tinatanggap ka namin sa aming puso bilang aming Panginoon at sarili naming tagapagligtas. Ikaw ang aming Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari na handang tumupad sa iyong pangako na aming panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Taas ang iyong mga daladalahan, including your prayer requests and tithes and offerings. At tayo'y sama-samang manalangin sa Diyos. Maging ang mga larawan o yung cellphone na may kakontak, itaas din natin sa ating buhay na Diyos. Ano man ang kalagayan niya, iunat ng Panginoong Hesus ng mga paghimalang kamay. At maging kayo mga nasa iba't ibang dako ng daigdig na naabot ng broadcast na ito sa ating social media, patuloy kayong samahan, ingatan, at gabayan ng Diyos. Ano man ang karamdaman, kumapit sa inyong katawan, dalangin ko po sa ating buhay na Diyos na kayo'y kanyang pagagalingin, palalakasin kayo ng Panginoon, at higit sa lahat, bibigyan kayo ng panibagong sinaglakas upang sa gayon, tayong lahat ay makiisa at papagpalak sa lahat ng pagkakataon. Taas ang lahat ng iyan, Diyos Amang makapangyarihan, maraming salamat sa iyong mga salita na iyong pahatid sa aming lahat. Naway magsilbing aral itong mensahe tungkol sa mga pangako ng Kristong Hari.
O Diyos, pagpalay mo po ang mga nagtaguyod ng gawain dito sa Purong 14, simula sa ating kapatid Sister Nida hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama mga awit, manunugtog, at lahat ng mga nandito nagsusuporta sa gawain ito ng El Shaddai Purong 14 Prayer Group at maging sumusubaybay sa online Facebook live broadcast ng Living Word of the Lord. Pagpalain mo po at paspasan ang kanilang mga hawak, ang mga handbags, wallets, Biblia, lahat ng kanilang hawak na itinataas ngayon, inyo pong gamitin bilang mga sangkap upang ang sino mang makahipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang humpay na pagpapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa munting papel ang kanilang mga kahilingan, inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Pasasahan ang kanilang mga alay handog, ibalik sa kanilang usong takal sa isiklig at umaapaw. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, taglay namin ang aming kalakasan galing sa iyo. Pagpalay mo rin po ang mga activities katulad ng formation ng music ministry sa araw ng bukas sa Ampel. Patuloy silang pagpalain, lalo tigit ang mga music ministry ng iba't ibang PFCC NCR GMA area, kabilang po ang PFCC GMA Tapat pa. Maging ang Diocesan Assembly sa darating na Lunes sa Santo Niño de Taguig, naway sila dumalo, o Diyos, at patuloy silang makiisa sa pagtitipon sa darating na Lunes. Pagpalain din tuwing Biyernes at papulo ang dahong ito upang sila ay abutan ng mahimala at pagpalang biyaya galing sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panalangin ng aming Inang Birhen si Maria at ang lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, kaysa mong nabubuhay at nagahari noon ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at